today is about the last elections, no? Where the ACM, the automatic counting machine, played a very big role. No? And I don't know whether the ACM did a good service or a disservice. So we will know today. So we have with us, of course, our panel is led by former Secretary, former Presidential Assistant to the President, Director Belica. And of course, Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa pinabayaan ni Wilson, Tito Ron, sa aking mga kasamahan na kapwa nagmamahal sa bayan. Sa sikat na Vice Mayor natin ngayon, Vice Mayor ng bayan. Parang sinabi ko sikat na patay eh. Vice Mayor ng bayan, Attorney Harold Espicio, who's, to my opinion, is one of the heroes of the 2025 elections. Siya po ang nagbulgar. Palakpakan po natin. Patuloy na nagbubulgar at nagpapaliwanag ng mga anomalya sa election. Bagamat nanalo na siya, I've been thinking about it. Sa mahirap na pinagdaanan niya, nanalo, ayaw i-proclaim, tapos ewan ko kung pauwi. He's continuing this advocacy dahil totoo naman wala na po tayo maaasahang matinong halalan sa darating na 28. And we are here because dito kami mga kasamahan ko dito, ang General Sitoy, Attorney Magdamo, Attorney Undersecretary Eduardo Bringas, of course my father, Secretary Butch Belica. We've been at advocacies for decades. In 2013, we questioned the constitutionality of the pork barrel without a doubt. We want that case. Pero kita natin, bawal ng pork barrel pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon in guise of ayuda, AKAP, AIX, whatever. Pinagbabawal ng membership cards, bawal magbigay, pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon nakita natin yung last hope na lang po natin sana yung eleksyon na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Inaninipula pa, questionably, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyadong mabilis ang nangyari. Napakaganda, mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil hindi rin natin sigurado kung tama naman yung lumpa. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron mo tayo lahat pipana na sinupaan. Ang atin pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986 na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896. Ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble, just to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon. Does our country still embody those principles and those aspirations? So ano gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interests of the officials. Mahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, teka lang, higyo ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka may nilalapastangan ng pondo ng bayan,
nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman ang nasa kapangyarihan, wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin. Sobrang laki po at lakas na kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa Comelec na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan natin bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas sa Konstitusyon. Tatakbo ka sa korte, election protest, tatakbo sa korte, but history tells us na 3 taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang, tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, you know, kung ano nangyari ng election, tapos na po yun, we have nothing against it. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. You know, bagamat hindi ako naniniwala sa resulta, at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2028. Maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayo maasahang pagbabago. Si General Sito later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Paliliwanag po ni General Sito. So we are here to ask the people, we will present po to you data. This will be a comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng FREL, PPCRV, Comelec, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na po namin. I-compile namin sa isang 3-minute video. Meron po may PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then also the ano tawag nito, mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin para po pakita sa inyo. So I'll give you a copy of the video. Mabilis po siya, 3 minutes, so please watch it carefully. Tapos later on biyak-biyakin po natin, and I'm sure that the administration will be able to elaborate even further yung mga items sa makikita nyo rito. So, magandang umaga po sa inyo. Thank you very much, Brother Butch. Walang caveat. We're not here to incite rebellion or call for revolution. But we want to change, no? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that you're here. Pave the way. Ewan mo sila. Ayaw ko sa kaya basta, for the record, hindi na masama dyan. No, but seriously, para lang tama sinabi ni Butch, no? Ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. Is it possible? I'm so sad about the state of our nation. Okay, I don't know about BBM Will's report. We saw that, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So, Nato, Brother Butch, would like to show the presentation. So, Greco. Ang title po pala, my father is a secretary Yeah, of former presidential assistant on religious affairs. Hindi yung video pakita mo. Ang title po pala ng aming foro ay Election o Revolution? Ang daming nagdududa sa 2025 election. Illegal na software version. Comelec said version 3.4 ang audited source code. Pero nung botohan, version 3.5 ang nakita sa machines. Hindi ito na-review at labat sa Republic Act 9369, tampering on election returns. Sa Butuan City, tama ang resibo ng botante, pero iba ang lumabas sa election return. Ibig sabihin, sa loob mismo ng makina nagaganap ang dayaan, transmission delays. Sabi ng Comelec, real-time ang election return transmission. Pero NAMPREL got the first election return nearly 2 hours late. Dahil dumaan nila sa unauthorized server, tinatawag na Data Center 3, 5 million vote discrepancy. Comelec admitted deleting 5 million votes. Pero sila lang ang gumawa ng cleaning. Walang watchman mula sa media o election watchdogs. Nawawalang BG party list vote at field validation. 520,000 plus na boto para sa BG party list ang hindi lumabas sa official results. Verified na bumoto ang mga tao. Pero nawawala ang boto nila. Overvotes na naka-apekto sa party list. Over 17 million overvotes ang naitala. Sobrang taas. Sa party list, kahit isang overvote lang, void na agad ang boto. 3.3 million voters ang disqualified. Tama na, gusto na natin ng eleksyon na mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong 2028, ito ang ating panawagan. Magkaroon tayo ng hybrid election, manual counting sa presinto.
sa harap ng tao, watchers, at media. Automated transmission, but only after manual verification. Direct transmission to blockchain-based transparent server. Ano ang blockchain? Isang digital ledger na hindi nabubura, hindi nababalikan, at lahat ay may access sa parehong data. Tamper-proof. Real-time monitoring. Immutable record. Public transparency. Benefits ng hybrid election. Una, walang tayaan sa loob ng makina dahil manual ang bilangan. Pangalawa, real-time transparency dahil blockchain ang transmission. Pangatlo, mas murang operasyon. Di na kailangan bumili ng bagong machines kada halalan. Pang-apat, mas maraming mata ang nakabantay. Manual counting sa mismong presinto. At pang-lima, mas mataas ang tiwala ng publiko dahil may record, may access, at may audit trail. Hindi ito radical, ito'y makatarungan. Kung gusto mong tunay na pagbabagong electoral, hybrid election at blockchain ang sagot for 2028. Para sa kinabukasan, hybrid na, blockchain pa. I-share, i-comment, ipaglaban ang hashtag boto ng bawat Pilipino. Okay, thank you very much. Very serious allegation. Okay. So on that note, I'll just ask a question now before we call the others. May possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least for within the next 2 years, may makakaupo ka rin? Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso? Yung Congress, 20th Congress, with regards to this? Yun po. Sige, please. Yung first question nyo ay, ano? Yes, sinabi, 3 days ago sinabi ni Commissioner Ray Pulay, dinilit na daw yung files. O di i-delete na lang, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat i-delete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro may member dito ng KPP. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi may, yung watchdogs like PPCRB na AMFREL nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRB na AMFREL, hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas, Republic Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP, belongs to KBP, that's by law. Nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Karapatan din yun. Karapatan nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Nasend na yun. So, early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually, 5 times na na-alter yung transmissions from 7 up of May 12 until nung pinulkan nila yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko tayo, alam mo. May 1 minute extension lang to your question. Yung sinasabi tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun, kahit na nung 2013 elections, wherein senatorial candidate ito si Creco, one of the victims. 2013 pa nabibiktima ito eh. So,